107.7. 107.7. Energy FM Kalibo. Energy FM. Energy. Hai Bangga. Radyo 2. Energy FM. Hai Bangga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa may opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Bangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:03 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan. Mga balitang dapat tutukan. Mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Noche de Ronda. Agma karon. Hayra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. May dayan nga gabibilog nga probinsya at Aklan. May dayan man nga gabibilog nga Banwat Kalibo. Sa kunsiin man kita makaron anuman nga sitwasyon kabay unta, worry free, healthy ag happy kita tanan. Alas 6:05 karon nga oras, syempre nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa panibagong kay gayunan. Diin pahanugutan niya magililiba kita paagi sa raya nga palatuntunan. Ay kada siguro inadlaw Lunes kumata kita. Kung may Biyernes 13, may Lunes 13 man. Kumusta by the way aton adlaw at Lunes? Kumusta ro first day of working week? Tama man to. Siyempre on and off rong kanami it aton nga panyempo. Kay na makon madayad yun to ag pero sige hapon madayad Positibo kita hanggat maaari sa tanan nga mga bagay. Abo nga nagapangamuyo nga uganan ang ganas. Siyempre abo man nga watanan na ila busluton do bagay. Taw abi man ako ugan do gabot ay kundi gatugo sa sugod. Importante mahalaga paano kita nga mag respond sa mga bagay. Kung gusto naton ugtas adlaw-adlaw ay go ahead. Anyo mat nga dugo ro magiging type B ABCD kon. Ay maalin ka gilang karon. Mahambal ka lang sa imong sarili nga. Sa tanan naton nga mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin. Sa 107.7 Energy FM Kalibo, a blessed Monday night katuntanan. Ika-13 kita sa buwan nit Hulyo dagon 2026. Maugan-ugan naton nga panyempo ngani nga maliban sa regular naton nga pahanumdom.
Extra careful sa daganon, extra careful sa guwa, hay maligna, mabasa, madanlog. Hindi magpakakampante, magpahamuok-hamuok itugog do na ha. Ay hor, mga tikwian, naga-obragon it mga sketch na makaron. Kung sinsan na maagi, sinsan na magwa. Ayaw man pagkuryente ha, ay bawal ron. May tamana kasi manong Malbert mga manakaw sa community ginaistoryahan. Ano man, flood control project ko man kita. Sabi ko, ginpahiwitan nyo na nasandatan. Ay, Mariusip ho. Kundi kita karamag secure sa ato niya mga sarili base sa sunod niya mga inadlaw, kita gumando ibalita. Piso booth, piso wifi, sagakian nga ginabringka, gate nga ginasugod ay ginabuksan. Ay mahuga tana. Bagay kung sa iba matana haywa matana hakat dahil may schedule gumanit ayuda, schedule guman ito pa para sa mga displaced worker kuno hay mintras tantot agali hay displaced asanda no. Ay fairness sa baga. Nagkontakon ka para yo si rotational brownout ay rotation man. Ginagamit pa man ko iba naton yung mga barangay officials kuno ha. Nga pang ngirit-ngirit, pang smile-smile sa pag-abuton nga rang eleksyon. Ay, ikaw tinggalit ko an. Ay, harao ha, ilista na ikaw. Basta hindi pagkalibate ha. Animal nga klase sapat. Ano iwat pagbago ato. Pero sige nga namin nga kuno wat pagbago. Buhi man kita sa korupsyon di ba ga? I think positively kuno hindi kita sa reklamo. Bisan siin naman malingot ka may korupsyon. Bisan mga maintok sigon nga mga negosyante makaron naga-ideya man. Bisan manug baligya kuno it asin nagadinaya man. Insakto man nga sanggatos ing kwarta wat buhin pagdaho mo it 100 piso bill bukon man it 99 agaman do ibat ang baligya ginabuhinan do kinilo. Dugangan pa ko naya karang nga pinilusupo nga ibabaga. Mga tag-iya ngarat mga gasoline station. Ay tabi-tabi lang. May tag-ut sintag yapon. Kaya ko nga ni ko iba nga 75, 76. 68 yun nga ni ro iba man tabaga ay. Gusto gid naton magmanggaranon. Alas 6:10 aton karon nya oras. Speaking of panyempo, mangisayod kita mga nangan standby yang ha. Especially sa mga nagasalig it balita katon sa radyo. Hindi ka gin magtagang sa insaktong mga balita pag 107.7 Energy FM Kalibo pero by the way, pangabay guman, like and share. Aton nga pala tuntunan naka-live stream kita syempre. Simulcast man kita kapabatian via Aklan Cable sa channel 3 kita. May ginhiwat nga orientation kay na parte sa African swine fever. Mayad pa sa pag-abuton nga next week pagid July 22nd. May igto manaki nga nakadumdum nga mag-imbitar. Pero daya, kaya nyo gundo na. Kamu lang ina. Doon na mahuga kung amat sa kuan man niya raho, hay, hindi yun na. Ay, marami natuod man, may kinanggan, hambagon tawgon ka rayon nga media partner. Kung huwag kinanggan, ay buko nung kitat partner ko, nanot, Sinabago ubrat mga communication ng tangonan. Aling wa mata kita gapaka importante. Pero importante gidi. Ano ta kuno ron. Para extra careful ta kita kasayod naman kita naka
eksperyensya it African swine fever nga ginatawag. Ano pag niya klasit pagpadumdum hay? Parehas man sa problema naton yung ginapangatubang sa basura yas bay banwat kalibo. Ano pag niya klasit padumdum hay? O nya ni gasagabat. Basi kaya mata. Kapareha sa poblasyon kalibo mga kasimanway sa gamat matana. Naabutan naton kay ina si Honorable Neil Bardula sa Candelario. Nagmeeting kay ina mga kasimanwa kaibahan ro nga ba? Very good ha? Mga junkyard owners, junkyard operators, pati man rong mga nagalibot-libot, nagapamakag it mga junk, makabuhin-buhin sa aton yung mga basura. Ay kung naman abi may pagkaartihan man kita, hindi bantanan. Mga kasimanwa, kim-ing pa. Puro masakla, puro ibawa nagasunod sa tama nga schedule paggawa kung nga mga basura. Pasosyal-sosyal. Nauro masaklap mga kasimanwa kung mausubrahan it kaartihan, bilin niyang sagwa. Kundi aysor man gyapon sa banwat kalibo. May pagka-indiferente kita kurakon amat manuay. Mga kasimanwa, kung makakita kita po sa social media, nami Singapore, nami Amerika, nami siguro malimpyot arito. Naman di ta pwede ubrahon ihay. So, kaartihan ko naman. Bisan sa aton yung mga pasensya sa mga nagaw ihapon. Maobserbahan tagid ron. Bisan sa mga personal naton yung mga lababo. Kung mintras tanto nga kaya suyopon, ibubo tanan. Supposedly, tubi yang kunta. Pero iba nga ni, inas ka na nagauga kung nga mga used oil. Mo, nami baga nga pamatasan doon ay. Rong Tangalan Municipal Police Station mga kasimano nagpagawa kung nga public advisory kinang agahon. Agahon pamako na. Bawag kung mag-agi-agi karito nga wa ka naka-helmet. Bawag mag-agi-agi rito nga drive high minor. What driver's license? Kung wa pa natabo orong aksidente nga itong katunagdal mga kasimanwa, naging kamatay it magpartner. Tao kung nanuro sinanaman ko local government unit of Tangalan. Ay, ro mga usual ng sabat. Una man do ato yung mga kapulisan. Pero ro ibat ana mga kasimanwa may mga proactive measures. Bisan matamatod ang baguntangang ningas kugon. Sino obligahon ta nga magsusok-sukit helmet ag para alin? Ay kung safety nga ni karon awa mata nahakat do iba naton yung mga igmanghod. Ay minatuod ba ng prangkahan ng istorya? Mahuya man do pilang ka mga men in uniform. Nga hindi magsunod. Bisan nga niya sa may banwat kalibo may nakikita kita nga randang helmet nutshell wa man ginadakpa. Ay siya naman ka na madakon. Ay mga dakpon it kaprong organic police. Bawal ko nung nutshell ag. Yaman lang. Usuyan gilat a permit rason doon. Ay tama man abi matuod no. Nadadagahi gro iba mga kasimano bangod man sa kaabno ko iba man. Pagiging pasaway. Ag nakikitaan it dahilan rason nga mapangwartahan. Pila gagiro penalty karon ay. Mga kasimanwa. And speaking of penalty na ato nabatian nga nga istorya. Hopefully maabot nato hinagay kundi wa man don. Ginaturo nanda kay SB member Kalibo Mat Aaron Guzman. So daya karang bag-o man kuno hambag ko medyo mabuhay naman daag. In fairness ibang mga tricycle driver nanoro big deal kung hindi ka magsuksok it uniforme bilang miyembro ito dayas Kalibo. Nano bagaro ginatawag nga proper uniform high. May una man matuod nga naka-comply pang ibabaw nga no naka-short pants man. Naka-chinelas man. Nano gidro big deal mga kasimanwa identification. Kaabo nga mga in fairness mga bagay nga dapat i-prioridad.
ka man kakita nga ginatikitan abe, may nakita ka mo. Tricycle driver, mga kasimanwa, okay, fine, legit na ka-uniforme. Pero ro anang side mirror, higto sa paa, it anang pasahero nakatutok. Wa ginaayusa. Pila ka mga batasan nga nakakatakaw disgrasya. Hindi man tanan pero sugin mo ta permen paulit-ulit ya. May una man ang kasmalbert nga ro anang nga pinaka-signal light tricycle driver anang nga siki. Kabuhay gundon. Di ba ga? Safety. Again, ang banganin naton, duna kuno katon yung mga Pilipino, duna katon yung mga tao nga wa na ila diktahan. Ay kung tawa lang ka mo nagpa-member sa tuda. Kung hindi ro iba kinyo gusto nga diktahan o suguon. Mga buhi ang tatmatawhay nga pabong violator. Ibagid ko naman siyempre kung miyembro kat asosasyon, may boses ka. Abakon bukod miyembro, hindi na kat boses ha. Ay, depende ka nyo ron, meeting nga muna. Importante na gaintindihan ay kita. Eman kinakabig mga kasimanwa aton nga nga mga amigo mabuot. Masinugundon yung mga tricycle drivers, mga frontliners man, ag somehow nakaka-promote man sa turismo sa Kalibo. Di ba ga? Putanoon naton with that ro mga wa nagasunod or maybe halfway ang andang nga seminar. Mga miyembro man matuod, may pagkapasaway, di man tanan. Una sa to nga maagi, businahan mo maakig pa. Nakachaliko as prescribed, nakasuksok, it uniforme pero nagaburot, it sigarilyo, aba-aba. Ay hindi ta gusto pakialaman mga makarong klaseng tawo, ayaw nyo pagtikiti, makahagadlok ron. Ay basi kung panaugan kamog na pungungon. Ay madumduman ninyo mga kasiman, hambangan din nato, basi kung bag-istrikto pagid ba sa pilang adlaw. Kung ano ro mga prerequisites o mga ginapangayo nga bago katawaan ni driver's license, base kung makaisip pagid ro iba nga dapat i-undergo kapagid sa nayang mental check-up base kung pag-augot kat dumduman niya ron, may pipila lang man Ay pero again, do pipila nga ron kung magbuong aga sa traffic kundi iwasaag. Good evening anay sa mga miyembro before, mga dating miyembro itwasaag group sa Boracay Uy, bayag si Sir Repindori na Sa tanan nato na ganyan mga pangga, mga darling, mga sweetheart, mga certified suki sa 16 tanan niya kabaranggayan niya sa Belog Banwad Kalibo. Welcome. Sa mga taga Islat Boracay, Mainland, Malay, Burwanga, Nabasibahay, Tangalan, Makato, naman siya Malinaw, Leso. Liba ka madalag baliti, Batan, Altabasen, New Washington. Pangabay again, like and share. Sa mga ginakaidlawan taman yung mga kaparyentihan, kapartidusan, kaigbataan. Kung si mga mga partid, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas, ag bilog nga Kalibutan. Gawat-huwat kita sa latest naton nga weather forecast from the UST Pag-asa. Very good, iyon galiman. Si UST Pag-asa, weather forecaster Grace Castaneda Carpio, pamatian na binaton. Kung ano pinakaulihin naton nga ranga. Energy Weather Report. Hapon ngayon ay July 13, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Southwest monsoon ang habagat pa rin yung umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. May kita po natin dito sa ating latest satellite animation na halos yung mga makakapal na kaulapan po na associated with habagat ay nandito sa may karagatan. Though posible pa rin po yung mga scattered na mga pagulan natin dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Possible pa rin po paminsan hanggang sa mga malalakas yung pagulan na ating mararanasan kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ngayong hapon at gabi maging mamaya pong madaling araw, possible pa rin tayo makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, dala pa rin ito ng habagat. Hindi naman po tayo nag-expect ng tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan but possible pa rin yung short period ng heavy rains. Kaya again, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the rest of the country naman, mostly dito sa Visayas at Mindanao, kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan ay yung mga isolated o yung mga biglaan at
at mga panandaliang pag-ulan po, dala naman ng localized thunderstorms. And yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay isa ng ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,205 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos na to sa bilis na 10 kilometers per hour and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 hours. Ngunit hindi po natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. At base nga dito sa ating latest forecast track analysis na itong minomonitor natin na tropical depression na may international name na Haishen, in the next 12 hours po generally ito ay kikilos pa west-northwestward at posible din ito mag-intensify into a tropical storm. Possible po mamayang gabi or bukas ng umaga ay papasok ito sa loob ng ating area of responsibility at bibigyan natin ng local name na Josie. So after po ng 12 hours, makita natin na posible itong mag-downgrade into a tropical depression at magiging mabilis lamang po yung paglagi nito dito sa loob ng ating area of responsibility. Possible by Wednesday ay lumabas na din po ito ng PAR at mag-downgrade pa into a low pressure area. So during the passage po nito or yung paglagi sa loob ng PAR is wala po tayong nakikitang magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, dito sa bahagi ng Ilocos Region at Zambales, patuloy pa rin na magiging maulap yung ating kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan dala ng habagat. While dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi and also by early morning, possible po yung mga isolated pa din ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang pa rin natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao maging sa area ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning, ngunit pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may western section ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa from Wednesday to Friday, nakikita po natin na southwest monsoon pa rin yung iral sa western section ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi and paminsan din sa early morning or madaling araw, may mga isolated pa rin po tayong pag-ulan na mararanasan dala ng habagat. And posible pa rin po yung short period ng malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Baguio City, by Wednesday, meron tayong mga isolated ng mga pag-ulan, but by Thursday or at Friday, mas mataas na po yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala pa rin po ito ng habagat. And for the area naman ng Legazpi City, may mga isolated na pag-ulan po tayo, dala ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 16 to 24. Sa Legazpi City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan lamang po, dala pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 24 to 33 at sa Tacloban City naman ay 25 to 34 degrees Celsius.
Sa area naman ng Mindanao, partikular na yan sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy pa rin po na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly po mga isolated ang mga pag-ulan sa hapon at gabi, dulot pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:30 p.m. at ang sunrise naman natin ay bukas ng 5:34 a.m. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfall warnings o yung mga rainfall at thunderstorm advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:28 aton karon nga oras aton nabatian pinaka-latest weather forecast from DOST Pag-asa. Thank you kay DOST Pag-asa weather forecaster Grace Castañeda Carpio. Sige extra careful gyapon kita. O, iba ka ra nag-assist ay bukon pagid man yan ni manara it mabasko. O, pangani man naga-alin-alin ro mga sapa ag suba. O, pero masangag ro mga paka. Diba Ma'am Helen Nagal? Naga-panawag. Abot pa man ni mga bullfrog. Survive man makaroon ng mga bullfrog ha, basin tabi, pero hayro iba naga-start ang ani sa mga kwanho. Kung siin niya mga kanal. Sa mga imbornil. Ay pares katon nga nga mga Pilipino kundi kita mag-adjust. Mga kasibanwa, hindi kita makasurvive. Puro ang kurakot kuno ay bukon mantanan. Ay palin na abuot ako naro gusto nga maka alpas sa administrasyon nga ra. Ay puro ang mga kurakot. O iba karangan ni actually mga kasimanwa ay korupsyon matuod rong isyo. Nabubuhi man sa gihapon hamaan. Abo nga nagapakuno-kuno nga mga wise sa mga maagam gina-convert lang ani sa content. Kitam, that's the way they threat rong mga negative nga mga bagay ay ginasakyan. Ma-create man it sarili na ng Facebook page ay sakyan ro istorya. Makabasa kat balita nga parte sa mga panakawan mga sangkiri malanga mga balyo. Ma-comment dayon ito. Hamanda ro mga malita gro issue sa blood control project. Kasi man kumusta mataas bagay mga blood sugar kabaga may diabetes? Ay rarong sabat sa imong bagatian DTX 500. Sa uman rong DTX 500 may tatlong ka anti-diabetic properties nga imo mga masunod. Charantin nga nagapanubo at glucose, baisin nga nagakontrolar at blood sugar. Ag polypeptide nga may kaparehong epekto with insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina de Wellness Center, Refendor Building, Guzman Avenue, Kalibo, Aklan. May mga nakabinbin kita nga mga pasyata standby agad ha Ma'am Helen Nagal mayad niya gabi. Happy birthday anay kay Sir ano nga ni takot sa Leso PNP Sir. Alas 6:31 sabay manumbalik kita mga kasimanwa pagkatapos kita mampilang ka mga reminders pangabay. O nga kumuruna. Noche de Ronda.
I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently Go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamide, yung sa pagsasailap, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The Only Rice Queen of Aklan, tunay na bida sa bawat subo. Sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batsoy, sa gutom may palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The Only Rice Queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch located at Poblacion, Makato, Aklan. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag, padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:39 aton nga oras, Ma'am Elna Landaus, good evening. Kano nga ni kita nagkita sa Altabas Public Market? Mga members it Landaus family medyo gabi, Papang, Daddy Art Gregorio, good evening, God bless man. Kasi manwang Ruben Espino Guillermo, mayad nga gabi, kumusta? Bako nagligad nga tong mga 3 weeks ago. Pabalik kita sa istasyon kung mga kita ko ang si kasamanong Ruben Espino Guillermo nga ra. Sinugiran ko gud imo nga ba may na sangkeri ang gid ako ligsa nga magkag. Kahaba ta pamanto kuang daywang metro. Ako may kinahanglan, ako agwa partner kita ay tama gid. Salamat gid Ma'am Ellen De Hosto, mayad man niya gabi idol ko man ikaw. Dito taro itsaktot ang mga idol nga kalbo.
Ma'am Helen Nagal, again, mayad niya gabi. Oy, kay Brad Jonal Tanupan Dalida. Good evening, watching live from San Isidro, Tagbilaran City, Bohol. God bless. Rin ko namat dong mahuga nga realidad. Kung may kinahanglan high partner, media partner, do tawag din mo. Pero kung mga hindi lang kung namat kung hindi mo pagpadumdumon, wag gina. Di ba guys, sa kaabo ka sa kuod matuod, abi, no? Sa amat kita ron kung literal nga masako nga nagaobra at insakto. Mga kasimanwa. Pero kung pasapayan malang, ay doy mahuga. Alas 6:42 by the way itong karon niya oras. As much as we want. No, gusto ginaton nga mabuligan aton nga problema sa basura pasintabi sa mga nagaw ihapon. Ay ambangan ni naton sa mga nagapati man ro mabaho nga problema kung mausisaan mo kung amat sa maisot malanggaling nga bagay nagahalin. And that's the reality. Kung kada isa ka katon matuod, waon sa baga nga nagapahiro-hiro kita, kaako man ta nga may mga kakugangan kita. And then, that's the right way nga makaamat-amat kita correct sa mga bagay. Kung tanan kita mga kasimanwa, kalibunhon man or bukon, nga iya sa banwat kalibo, mga hapak, ay wat mahuman. Bisan adlaw-adlawon tapait, literal nga gunot! Sa pagkomentar do problema sa basura kung di kita maghuhuga gahiwa agad at mahimo. Bisan sa altabas, bisan sa batan, bisan sa balete. Mga kasimanwa, masali kita bukid ban manara. Pero kung tanan kita hay nagabuligan, no, hindi ba tambay nga naibugang kita ag naila mag-comment social media, ay manami to sa lugar nga to. Ay manami dito sa probinsya nga to'y malimpyo, man din natin pwede kaya obrahon. O sa kalibo, abot na kita man amat-amat nga nakikita, nga nagakomply, mga kasimanwa. Sa pag-segregate it, mga basura, it's doable. Mga kasimanwa, it's doable. Kung may intent, ginman kita nga magbulig, or maging responsable, wag kinahanglan mga LGU reminders pa. Dayang ra. Sa ginlunsar nga ra nga no segregation, no collection, another pundo man da actually. Amulit sumat kwartara ko na ang ayangon. Balik ko man dayon katon tanan-tanan nga mga aklanon people, particularly ro iya sa Kalibo. Bisan mo kon ka taga Kalibo, kun iya ka boarding house o naga-board ka, mga naga-negosyo, mauli mata sa andarayon, ano ba? Mga kasimanwa, hindi taratsinghan nga libre. Di ba? Sa mga sugat, alone, communications, letters, nga ginpa-imprinta, kanyo halin doon guman. Siyempre, punduhan man it gobyerno. Pilang bilog ro mga negosyante ag kabagayan alone sa banmat Kalibo nga kinahanggan mo paimprintahan butangan it notisya, no segregation, no collection. Tagpila makondoban paper 1 sentimo, bakod 10, 25 piso. What abot do tinta? Para yang mapadumdum nga maging responsable kita sa aton mga basura. Dahil ka nga concern, wa tarat politika dapat. Wa tara it apin o kontra. Manila ka nga, halimbawa, ikaw religiously, modelo ka sa kalimpyo, tapos imong iping hay, ano man, mga kasimanwa. Okay na. Nakita naton sa Facebook page post Barangay Poblasyon Kalibo nagmeeting oro Barangay Poblasyon officials agibahan do pilang ka mga taga LGU Kalibo man representing solid waste or ecological solid waste management
ang pilang ka mga junkyard owners and operators. Ibabati naton no? Again, para sa mga naga-rely it balita sa radyo and even sa andang mga panimagay, nga naga-uwi hapon makaroon do iba naga-chill kay man magamigro panyempo. Na important interview naton kay si Honorable Barangay Captain Nir Ibaldorasa Candelario tuloy. Candelario, sorry, pamati siguro sikap makaroon no? Through Facebook. With no much ado mga kasimanwa na rugin mitingan hay para nga maidiyaman raton niya mga kasimanwa. Standby. Okay mga kasimanwa, makarang hapon it Lunes no, ikata sa office aton niya hugod gid ag aktibo actually no, hands on nga barangay kapitan naton si Honorable Neil Candelario. Ngaya ba kita information kay man nag-meeting gali kaina no regarding sa kung ano pa nga mga programa, particularly sa tumbok naton nga solid waste management. Sino kay bahan kay nga ni Karasel sa inyong meeting? Ag nano naging outcome ko inyong meeting? Yes, thank you daw once again Kasibang Malbert at sa Energy FM. Sa talagang kitanaw ko pagamati sa inyong radio ay ayad nga adlaw katuntanan. Kaina no agahon ay may gidpatigayon gid man no kaming meeting with aton nga ecological solid waste management no division ni aton nga LGU Kalibo nga pagpanguna ni Ma'am Nening Rinaldo ani ana mga kaibahan no Ma'am Herlin Gali, Ma'am Herlin Samoy dayang istoryahan naton dayang arang ginapatuman no aton nga LGU Kalibo ag mga kabarangayan nga no segregation no collection policy. Mabag-ura ag sa ibinangon madugo-ura no nga tikang no sa iya sa aton nga Banuad Kalibo ag doy nga nakadasway kami pahiwat gid naghinyo no aton nga barangay council barangay poblasyon nga mag-meeting kay bahan kararo ibang mga stakeholders like aton yung mga school heads aton nga mga ambulant vendor at ambulant nga mga junk buyers mga junk shop owners yan man kaina aton ibang mga purok leaders no para ma-inform no di nga nimo hambal may aton nga information dissemination no para sa aton mga pumuyo no nga siyempre kung mabiyang bago abi kita nga mga policies ay siyempre mabawron nga adjustment man para sa aton mga pumuyo doon no yung istoryahan kaina kung anong oras dapat no aton nga pagpagawa aton nga mga basura no dapat yung nakasegregar no aton karang ginahinyo gid hay segregation at source no yan mismo sa aton nga panimagay hay dapat ga-segregate kita nabubulok at hindi nabubulok doyon nga ma'am dapat hay dayang ginistoryahan no kung anong adlaw ro dayang rang nabubulok agro anong mang adlaw ro hindi nabubulok so separate ta imaw nga adlaw pag collection very unique abi kas Malbert no ro aton iyang situation no yan sa atong barangay poblasyon dahil daywa kita aton nga LGU Kalibo nga collect iya may collection area ro aton nga munisipyo ro aton solid waste management andang dump truck ag may collection area man ro aton nga barangay poblasyon unahon ko lang siguro ang barangay poblasyon aton nga barangay poblasyon hay magakolekta mahalin sa may Sikimpo interior malibot na sa maagi na sa Rizal. Tapos kami dahil maagi sa katuta sa suba no magapos sa Purok 6, Purok 1 then sa Purok 2 maliko din kay Pawaga pa Purok 3, Purok 4, 5 and then maagi kami sa may Oyotoro sa mga Purok 13 sa magapos din kami dito sa may Pastrana Ubos then sa Toninyo Village Bliss doyon no aton nga ruta nandun amon nga ginistoryahan ro amon yan karon no timeline no nging istorya kay ina para itawan ko lang agad heads up daw naton yung mga pagamati ay paghalin sa Sikimpo ay mga 6 o'clock doon in the morning layang ara mga post imaw sa sila sir na maabot siguro kabito mga 6:30 yon karon sa may Rizal and then mga 6:40 or 6:50 gid malikatod kami sa area Toyotorong tapos ay mga post kami sa J Magno mga alas 7. So mga mag-abot alas 7:30 siguro sa Pastrana Ubuson kami mga 7:50 sa Toninyo Village at mga 8 o'clock sa Bisyon.
Agro amon yat ang gina-collect no it aton nga barangay poblasyon sa aton nga amon nga pag-meeting man it aton nga LGU Kalibo hay amon yat ang pagakolektahon hay rayang mga nabubulok. Oo. Mga doon yat nabubulok at agad. So dapat hay pagwa na doon yung oras. Tapos no makaga-collect mat it aton nga mga hindi nabubulok ay aton tang LGU Kalibo. Oo. Aton nga schedule yat sa aton nga gakolekta at aton barangay hay MWF S no Sunday pangalan sa bilog. Siyempre ro the rest karon hay anan dahil aton nga LGU Kalibo. Oo. So klaron ko anay wa pabandagid ha aday pa among istoryahan sa makaron abi hay tugutan ng gahapon pa aton nga LGU nga kolektahon di iba pa pero makaron na hinimo ginahimo ginamon yung mag-practice yung gid kita no aton yung gid nga himuon practiceon sa aton nga mga panimagay ramon kira gina-encourage ngani kung sa mga nagbubulok kung pwede man lang kita mag-compost no hay mag-compost kita kung may aton mabaw-baho aton area hay magbuho kita iubong naton no agro aton nga mga nabubulok kung pwede natin ibaligya no ngayon kainan aton yung mga ambulant nga or roving naton yung mga junk buyers ay willing gid sanda no nga magbakal doy sa royon nga mga napupuslan pa buti bakal no pag iba pa nga ni yung mga Tetra Pak baga ay ginabakal galit makaron man doon so dapat ay gid kita nang maging aware man kita matpatagaman karon mga leaflets manaog gid aton nga barangayan aton nga LGU Kalibo para ma-inform pagid no aton yung mga igmahod especially sa barangay poblasyon yung mga bahu nga ni aton nga collection iya aton nga mga basura nga ginhambal doon no doon namon ginahinyo gid nga kung pwede mag-umpisa kita makaron at segregate sa aton nga mga panimagay praktison naton para kung oras aton nga pag-implementar yung gid hay sanayin baga kita ano amon man lang no hay ginahinyo ay please lang no ipagawa naton aton nga mga segregated nga mga basura sa tamang oras no sa akon kay nag-mention sa kung anong oras gaagir aton yung mga dump truck karon yang naton ipagawa iyabi sa barangay poblasyon na iwa kami ka-encourage ito yung nga nagabutang ito yung nga aton yung mga butangan like sa other barangays anong mini MRF po natanaw abi namon doon kas Malbert no nga kung may mga makaroon ba may mga designated kita mga butangan masinwa sa oras ang nabutang dito masakit pa hay bukod pat mga taga-iya agbukon pa sa bonus segregated agbukon segregated agbukod taga-iya isa aton bukod sa Banwat Kalibo o bukod sa taga-barangay poblasyon true gid aron dahil nga true experience pa namon no amon nakapilaw tra amon nadakpan aton yung mga enforcers no bukod yan at barangay kundi at banat munisipyo so mga roy din managid no ro bulto no tamo nya gid istoryahan kay ina madinayagon man willing man tanan no aton nga stakeholders nga mao pag-umpisahan dahil sa man siguro no nandagon no ro kung man-o kabaho ro problema naton makaron sa aton nga dumping site no sa aton nga area ito sa may Bakaw Sur at sa Old Buswang dahil babatihan man siguro nanda no sa mga news report ninyo nga masindo pumuyo ito ay nagareklamo won may gisugatan yun love letter aton nga LGU Kalibo DNR no kung pwede ayuson no yan adayan ng dumping site sa ito sa may Bakaw Sur. Sir, na-mention mo mo a while ago, I'm supposed to ask the question kung ano magiging role ng mabaho at mga junk shop operators naton pero sige na lang na nasaysay ang mabaho gid man do andang magiging contribution sa pag-minimize sa mga basura. Di ka na lang man anay ko do kinahanglan matod ka nga pagbuligan what will happen if ever nga quote-unquote magapakatig or hindi gid abi mag-segregate kundi hindi mapag-equalize kay unsegregated ano ro magiging liability dahil ka lang mga establishments kung imaabi ko naman no syempre may mga incident gid doon nga natabo no pinang basis yung manabi kita I think this is the third time no pa-implementar yan sa barangay poblasyon doon may na gid aron niya wag na matuod no sad to say no
aton maimanghon nga wa gid agapati ang agapati. So wa taga segregate. So ambag abi ni Ma'am Nening katon kung pwede nga hindi pagbuon. Doon yan. But ay sure man dayon. Ay sure man dayon or pressure man dayon ya kamon no iya sa barangay ito sa opisina ni mayor. Kaya si mayor din pag tinawagan si kapitan. So may mga problema kaya nga ni no kabigid ahay naga hinyo na gid nga sa aton nga maibanghod nga kung pwede sundon lang naton para man katon da no siyempre kung ibutang nimo wa nakasegregate agwa sa tamang oras say man nimo kun amat ginakalhit ganit aton mga dayang mga ayam masapat ay naman katon dahil nagihigko umpisan pabasik pa masakit man doon so aga-reflect man katon aga-reflect pagid katon doon niya sa atong banwa wa mat ibang nga suyaan kundi aton man banwag hapon kaya kita man ga-star sa reunion nga bantaya nga rang banwa mat iba kitang banwa kundi kita man do yun lang sige sa gid naton nga madugo-dugo kumbaga raya karang implementation ang day karang programa lastly na lang anay ka isa ta medyo masako-sako pa no may dugang kita nga pinaka bottom line expectation sa day karang pag meeting naton sa poblasyon. Yes do. Bukod man, I'm sure this will be na nga bukod it last no na kunya meeting with the LGU Kalibo. Aton gid doon nga baka may namin ni Ma'am Nening no ay dapat ay constant amon karang pag-istorya no. Gabuligan yan gid dapat no at bagasuhan din baga. Inangit among hambal kung pwede manaog kami sa mga kapurukan naton para mapaabot na yang mga aton nga maginapatuman. Siyempre ang bago nga ni ay manisudison man tuon diya sa barangay poblasyon ay bukod tanan abiya may abu mga boarding houses doon kita amon problema bago nga ni ay may ay pa nga nito sa misila sir na nga to nakasegregate ay hagi-hagos ito din abu abira aton ito mga gabakal nga ito yung mga junk no ay ito tagagi mismo ron ay sandat mismo gagi na segregate nanda but sige gapon hindi man namon na pag-aywanan di man naton pagbalibaran aton gid lang ron nga continuous yang ginasta naton maperpekto sa kabagay kasi Manuel Malbert sige sa information nga sir hopefully makabulig ro aton kurang conversation ug interview para nga ma-disseminate itama ro mga tama man nga information when it comes sa pagsegregate aton nga basura. Thank you so much sir. Thank you. Noche de Ronda. Alas 6:58 aton karon nga oras. Replay mga kasimanway aton nga interview kay Poblasyon Barangay Captain Honorable Neil Ibardola sa Candelario. So nagmeeting ng mga kasimanwa and hopefully no maamat-amat man naton pasanay aton yung mga sarili when it comes sa pag-segregate it basura. Ang kabay man ito sa amon sa may Banmat Altabas, madaga man namon to. Ay may balita mga kasimanwa nga oh dali ang gid ha. Dali ang gid sanbay anay sa evening draw at PCS sa small town na Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. Draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. Draw. Incorporated. We thank you for your continuous support for patronizing successful products. Please be reminded that every day we have two chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned into our FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for pre-draw proceedings. And now we're ready for the actual draw. May we ask our AEC representative to give the official go signal, sir? Okay, may go signal ngayon sa aming AEC representative. Aklan, let the Small Town Lottery. Time ready for the first winning number. The first
official winning number is number 37, número 37. Alright, our official winning numbers this evening, Monday, July 13, 2020. Alas 7:01 aton karon nya oras. There you go mga kasimanwaro, evening draw. Ipisa sa small town na Aklan makaranga gabi it Lunes, July 13, 2026. Let's do the recap. Para sa benepisyo wa makapamati wa makasubaybay ag na late sa pagbantay sa nasambitan karon nga draw. Again, hayra mga winning numbers in exact order: 25 ag 13 o 37. 25 and 37. Ay, 3 abi, no? 25 and 37. 25 ag 37. Sa tama nga bagpasunod. At gato ng Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolog nga lehitimong partner at PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga nagingabot gid para sa evening draw. Unfortunately and sadly, na pierde wa magdaog na paslawan. Naghoy-hoy mga abagag, literal nga nagsunggod. Better luck next time. Kung may nagdaog, congratulations dahil paldo guman! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:03 sa taon karon nga oras, dali ang geda sa magamig nga panyimpo na ayan sa mga mainit-init nga balita nga natipon ni Kasimanwang General Engano. Standby! Report! Energy Police Report. Sa mga balita, go ahead. Kas sa Malbert aninahan rong sang ka motorista matapos nga sunggaban raya ita rekara nga tricycle sa maya bahin kara ita National Highway sa maya Barangay Aranas sa Bano kara ita Balete mga alas 9 kay ina ita agahon. Dong mga drivers kara hayawa uno ginapapangaganan at kara nga mga kapulisan pero pareho raya nga mga una sa legal nga edad. Aga sa ating karang impormasyon, dong daya bikarang tricycle haya halin imawra sa may sitio Talipapa aga habang ani gina baybay na no raya karang kahabaan ita nasambitan nga lugar haya katunday na nakasunggaban dong daya karang motorsiklo nga halin mata sa iya kara sa Bano ita Kalibo aga pagtupunta sa maya direksyon ita Capiz. Nga ni bangod sa grabit anay Tabasco grong ray karang impact sa ray karang aksidente ay napukta na rong ray karang rider sa karsada ag nag-angkon ani imawra ita nagakasari nga ni nasa nakarang kagawasan pati man dong driver itray karang tricycle nga ni insigida man nga nagresponde ang mga rescuers ag gindagaman sa provincial hospital ng ray karang mga ninahan para sa anda karang nagakaigo nga pagbugong aga kusinga ni confine ng mga driver nga ra sa Malbert sa hospital. Samtang dong rekara nga mga behikulo nga imbulbado sa rekara nga aksidente haya ginadagaan ay sa atong karang nga istasyon na kara sa Balete Municipal Police Station para sa nagakaigo karang nga disposition. So padayon pa makarondong investigasyon nit atong karang nga kapulisan aga ginamonitor pa dong nga rekara nga mga driver nga ra sa rekara nga natabo nga aksidente. Samtang nga ginsugod man itawa pa makilan-an nga kawatan nga ra o kuna rekara nga mga manakaw ro nga sang katindahan sa may bahin it sitio Libtong yakara sa may barangay Estancia sa Bano kara ita Kalibo mga alas 3 kay ina ita aga-aga. Aga sa investigasyon nit atong karang nga kapulisan haya nabugtaw lamang dong rekara nga asawa itray karang nga tag-iya bangod nga ni nakabati imaw ita sangag susud nga nitanda karang nga tindahan nga ni ana karang nga lingling o kun gintan-aw na narong ray karang nga lugar ha nakita na narong ray karang nga sang kagagaki nga nagahalungkat ang anita ray karang nga mga gamit sa sugod itray karang nga tindahan nga ni gagas pa itaray karang nga tag-iya dong ray karang nga suspect o galingan ni haya napanuhan na nga maya kaibahan pa nga dewang bilog ng ray karang nga
suspect nga ra nga nagahuwat sa guwa ita anda karang nga tindahan gagagi nga ni nga nagpagagyo pagto sa may bahin kara ita di Maagma Street ya kara sa aton man nga banwa ita Kalibo nga ni ginasugid nga sa likod nga portion ita ray kara nga tindahan nagaagi sumugot tong ray kara nga mga suspect kay ginasugid nga wa nakakandado do nga ray kara nga pertahan sa may likuran ita ray kara nga tindahan nga ni ginasugid nga nabuo try kara nga mga suspect rong 1,000 pesos wa pa masayuran kung alin nga mga baligya rong habuo pagid itaray kara nga mga suspect nga ni makaron hay padayon sa gihapon nung pag-follow up itatin kara nga mga kapulisan para nga ni masayuran kung sino rong ray kara nga sa likod ko ray kara nga natabo nga ra nga pagpanakaw. Samtang sangka hit and run man dung natabo sa Banwa kara ita Leso o nga ni daywa ka motorsiklo nung ginasugid nga sunggaban itaray kara nga multicab. O nga padayon pa makaron nga ginasayuran itatong kara nga Leso PNP nung aray kara nga driver ita sangka multicab matapos nga ni nga maimbulbaray sa hit and run matapos nga masunggaban nung kara nga daywa ka motorsiklo sa may barangay Karugdog sa Banwa kara ita Leso kay ina nga ra ita hapon. Sa aton karang initial nga information hay nag-aangkon ita mga gasgas sa kagawasan no day karang driver ko si nga ni dong sambato nga motorsiklo hay gin kustodiyaan ay sa aton karang Leso Municipal Police Station samtang nung sambato matang motorsiklo hay gindagalang man ita ray karang sambato man nga driver nga involved sa ray kara nga aksidente ginuli matasanda kara nga bagay kay minor malang man dong ray kara nga naangkon nga nina sa kagawasan ray kara nga daywa nga driver nga data sa Malbert sa makaron haya padayon pa nga investigasyon itaton kara nga kapulisan sa ray kara nga natabo nga aksidente. Bukod sa ray kara nga balita hay so far sa pila natin kara ka mga municipal police station haya matutawhay man o wait mga aksidente or insidente nga naresponde na sa kainatagahon na sa kainang ra ita hapon. So ray aton kara nga mahatod nga report maghalinya sa aton nga area of responsibility para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanwang Jeneline Ganat Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Alas 7:09 aton nga oras. Dahan gid sa pagmaneho, dahan sa mga unfamiliar terrain, mga malisod nga mga intersection sa madanlog nga mga karsada. Kunwa ka na ila nga magbus nga ing baba. Kasi manuan hadlo ka man baga matapnan, uman itsugago, bulotong tubig or chicken pox nga ginatawag. Bangod sa delikado na nakarang dagang nga komplikasyon, ta ginatawag nga tikos. Relax, mag D3 Bio, panubuon ro viral ag bacteria load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para infeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. May dugang pa nga mga pa-shout out. Good evening kay Sir Abelardo Palma Jr. at Altabas Municipal Police Station. Congratulations sir ha. Sige, may kuan kapati kita may award. Ro Altabas PNP kay na under kay Sir Abelardo. Abing Pasino Palma Jr. God bless sa mga taga-Altabas PNP, sa tanan ng mga miyembro at Municipal Advisory Group. Kay retired, ay kay Sir Ariel Nakar, no? Sa aton nga taga-Aklan Rehabilitation Center, mga kibahan unag, mga kaapin, mayad niya gabi Ano balik kita by the way mga kasimano pagkatapos kila mapilang ka mga reminders pangabay, hugat-hugat sa kaburo na.
Noche de Ronda. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Dadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20% to 80% discount on selected items in appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supply, cosmetics, groceries, office supplies, furniture, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discount. Unitop Kalibo, your budget-friendly store. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po, yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Northwestern Visayas Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Kalibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayas Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag. Padayon kamo nga nagapamati sa number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:17 aton nga oras sa pinali na kita mga minutos nga nabilin it aton nga pag-ililiba. By the way, dali na lang gali man ro schedule pagbisita ita Puong Nazareno ha. Iya sa aton sa probinsya Itacan. Kabay pang tawaan ita mayad nga tiyempo. Kagawad Michael Villanueva sulina mayad niya gabi igid ha. Ag extra careful man sa mga kasimanwan naton rin ha. Alas 7:18. Noche de Ronda. Okay, may iba man nga lugar sa kalibutan nga literal no. Ginahiguan nanda nga sarili nga nasyon. They keep on blaming their government and yet they keep on littering. Sa post mga kasabanan kita in fairness kung may mga taga-nasyong India nga iya makaroon sa Aklan nga nagapamati nga akanon yun by heart. No? Pero yun grabe ro basura. Grayang rang concern actually hay bukon yang ra concern it mangranon, pobre, sikat, bukon, long hair, kalbo. Regardless kung ano imong estado sa kabuhi, mga kasimanwa. After all, kung ma-realize ta, ang kabay nga ma-realize ta, we are only having one planet, bilog lang itong planeta nga ra. No. May mga research, may mga studies nga nagasugid nga, pero hindi tama nga pagtratar sa aton ng mga basura nakaka-contribute sa global warming. Kita mo itong panyempo makarambangan ni President Bongbong Marcos. Hindi na nasusunod ng bagyo ang schedule niya. It could be. Mamba kita sana all may pagka-scientist aton yung mga kaisipan. No? Nag-observe kita and at the same time ginaintindi ta, ginagubot naton itong mga nagkakatabo. I-recall ko anay during my elementary days no sa mga natao 1970s. Magulit yun gid man ako. Advice kita katuko na sa libro. Panahon pa to ni anhing Ferdinand Marcos Sr. Alas 9 sa agahon advisable nga magpainit-init ka source of vitamin D. Makara alas 7 pa lang. Excuse me, kapin pa kung summer season, mainit yun, kamayan. Ag hindi yun advisable nga magpasilak-silak ikaw. Climate change, global warming, mga kasimanwa. Pero basura sa palibot nga aton nga ng obraw, especially na di parahanta, no? Tagwa pa anay ma-imbento rong plastic. Bukod at mahura ka, grabe. Grabe ang plastic, mga kasimanwa. Styrofoams.
Although nakikita nga solusyon makaron is recycling, pag-renew it mga bagay nga hindi magamit ay masaklap man nga pipilagang uro nagatao it atensyon. Although man nami nga nakikita taman o gina-apply. Halimbawa, kung Pasko, may pila kita ka mga ahensya at gobyerno, eskwelahan, nga naga-encourage nga magpa-contest, lantern making contest out of recyclables. Pero pangutana, ay kung amat, mga kasimanwa, makita mo sa likod at munisipyo, wa man dayon nga sa paka. Basura lang man dayon. Una gang, for contest purposes gang. Wa na sa inyo ay, lifetime kita kuntara, no? Mga kasimanwa nga commitment naton sa environment. Now, ro nakikita nga solusyon is may Banwad Kalibo kun wa pa nagka literal nga nagkabulilyaso ro aton nga MRF or habagon ta nga dump site mga kasimanwa. Wa pa nag-abot rong punto nga kinahanglan gid nga mag-id-id i-implement rong daya karanga no segregation, no collection policy, mga kasimanwa. Ma'am Kasimanwang Maria Teresa Inan Kinisio watching halin sa angal Bulabod Malinaw. Okay, thank you so much sa mga members it Inan ag Kinisio family, thank you so much, God bless you more. Noche de Ronda. Sige, mayad man niya gabi no. Pasi mamislok taboy ako namat pagambagon kita nga bukon kita it akanon. Angal Bulabod Malinaw. Sige, mayad niya gabi. O speaking of Malinaw, sa mga taga Malinaw Municipal Police Station, headed by Police Captain Condrado Espino. No, sir, mayad niya gabi. Oy, kada siguro inoras alas 7:23 ut. Kinakasabok ko gid mga kasimano, di kara na lang kita nay hasta aton nya pag-ililiba sa Lunes nga edisyon at palatutunan. Before kita magtakop, hayra na importante naton nga Energy Public Service announcement. Energy Public Service. Energy Public Service. Dali ang gid advance ang anayag initial sa atensyon sa tanan ng mga nagadebosyon kay Puong Nazareno, no? Debotong Akano ni Nazareno, of course under the Diocese of Kalibo, sa pag-aboton nga nga August 4, initial ang anay mag-aabot or August 5 gid abi may ma-pull out pag man August 4. Ano bantayan nato na sa August 5 hasta August sige dali yang ay may pilaman ka mga itinerary sa ginasunod, no? Hasta pa man sa August 10. Thank you man. Sige, mga kasimano. Abubantayan ta lang basta mabisita yat uman si Puong Nazareno. Energy Public Service. Energy Public Service. Sa tanan-anay nga mga kaigbataan ni Kasimanuang Emma Magno Barba, it's Sitio Pudlon, Barangay Mabilo, Kalibo, nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi ku June 27, 2026 sa edad nga ba 97 anyos. Una aro vigil sa andang nga panimagay sa itana nga gumanko, no, kay Kasimanuang Heidelin Malbas ag Jim Magno Regalado sa JH Catering, Stella's Place, Barangay Kawayan, New Washington, Aklan. Sa pag-aboton nga nga Webes, July 16, 2026, so schedule ko nga gubong sa Magno and Barba Mausoleum, Immaculate Memorial Park, San Lorenzo Drive, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Pagkatapos sa alas 2 hapon nga misa sa St. Jude Tadeus Parish Church, Andagaw, Kalibo, Aklan. Ron nga paisayod anang bilog man niya pamilya ag kay Kasimanuang Jim Magno Regalado anang guman ko. Energy Public Service. Energy Public Service.
ay alas 7:25. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart, you always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Aba ni kasi Manong Maria Teresa Inan Kinesio Malisod basahin, sir. Thank you po. Napansin mo ako. Oo naman. Mga pangga nga ron ginapansin kita rin. Sige sa mga kalipat, magpangamuyo, magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato nato na pagkabatunon palin sa mahal nga Diyos. Kabayagan ng mga blessings nga na. Mag-remind man katon niya maging blessing kita sa iba. Aton nga partner technical kasi Manuang Marlo Saraspe sa overall supervision. It amon nga CEO, wakon Chief Executive Officer kasi Manuang Apple Saraspe III. Kasi Manuang Nolita Cortez, good evening, thank you so much sa paghabol. Para sa patas sa may tagipuso niya bagpanerbisyo publiko sa gyapon ako rin yung good vibes man. Kasi Manuang Malbert Daliday number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manuang ko palangga. Ko! Noche de Ronda. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing